Magandang hapon po. Sumiklab nga po ang malaking sunog sa Parola Compound sa Manila na ngayon nakataas na sa Task Force Charlie. Siksikan ang komunidad at gawa sa light material sa karamihan sa mga bahay roon. At nakatutok live si Jamie Santos. Jamie. Pia Ivan, nagpapatuloy nga ang pag-apula ng mga bumbero sa sunog na sumiklab sa isang residential area dito nga sa Parola Compound, Binondo, Maynila. Sa laki at bilis ng pagkalat ng apoy, nakataas na ang Task Force Charlie ngayong 5:50 ng hapon. Nagkandara pa ang residente ng Barangay 275, Parola Compound, Binondo, Maynila nang lumagablab ang apoy pasado alas 3 ng hapon kanina. Kanya-kanyang hakot ang masasalba nilang gamit. Sunod-sunod ang dating ng mga truck ng bumbero para rumisponde sa sunog. Sa sikip ng lugar, hirap ang mga ito na pasukin ang focal point ng sunog. Tumulong na ang mga residente na magbuhos ng tubig sa mga nasusunog na bahay. Patuloy ang operasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP at fire volunteers upang mapigilan ang pagkalat ng apoy. Mabilis itong kumalat sa siksikang komunidad at mga kabahayan na karamihan gawa sa light materials. Kaya ilang minuto lang, iniakyat na ng BFP sa Task Force Bravo ang sunog. Ibig sabihin, kailangan ng karagdagang puwersa ng mga bumbero mula sa karatig lungsod. Malayo pa lang, tanaw na ang makapal na usok na bumabalot sa mga bahay. Sa ibabaw ng Delpan Bridge, kita ang paglamon ng apoy sa mga bahay na kumakalat hanggang sa mga bahay sa tabi ng Manila Bay. Wala pang opisyal na ulat kung ano ang pinagmulan ng sunog at kung may nasugatan o naapektuhan. Pia Ivan, dahil nga masikip yung lugar, yung maliliit na fire truck, yung nakapwesto sa harapan, naging diskarte nga ng mga bumbero yung pagdugtong-dugtongin yung kanilang mga hose para maapula yung sunog. Isa pa sa naging pahirap sa kanilang operasyon, yung malakas na hangin. At yan yung latest mula rito sa Maynila. Balik sa iyo, Ivan. Jamie, kani-kanina lang, 5:15 itinaas ang Task Force Charlie. May indikasyon ba na lumalaki o kumakalat pa ang apoy at posibleng itaas pa ang alarma? Sa pagtingin natin, Ivan, dahil nga doon sa makikita nyo sa akin likuran, napakalakas pa nung hangin. Kaya nahihirapan din yung mga bumbero sa pag-apula nung itong sunog nga na tumutupok dito sa mga bahay. At karamihan doon sa mga bahay na doon sa may bandang harapan ay gawa sa light materials. Kaya nahihirapan pang apulahin yung sunog ng mga bumbero. Kaya hindi pa natin masabi kung matatagalan pa o madedeklara na ng mga BFP na under control yung sunog. Ivan. May paunang estimate na ba ang mga bumbero kung ilan ang bilang ng mga pamilyang apektado o nasunugan? Ivan, sa mga oras na ito, hindi pa tayo nabibigyan ng impormasyon kung gaano karami yung pamilya at individual na apektado ng sunog na nangyayari ngayon dito sa Parola Compound. Ivan. Ingat at maraming salamat, Jamie Santos. Armed and dangerous ang turing ng National Bureau of Investigation sa tinutugis ngayong si Senator Ronald Bato de la Rosa. Aminado pong NBI na malaking hamon sa kanila ang paghahanap sa senador. Nakatutok si Jonathan Andal. May dalang protective vest at mga bag ang babaeng kasama noon ni Senador Ronald Bato de la Rosa na lumabas ng Senado ilang oras matapos ang putukan noong May 13. Sabi ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag, posibleng may lamang baril ang mga bag. Kaya ang turing na nila ngayon sa anilay puganteng senador. Yung armed and dangerous, ang sinasabi namin dito, lahat naman nga po ng target for the service of warrant. Ang aming point of view, we will always be ready. Baka armado at lumaban yung ating subject. There are footages nung umalis si Senator Bato, may mga dalang duffel bag eh. So there is a suspicion na baka mga baril yun. At the same time, what happened doon tayo sa Senado, it shows yung factor na yan na maaaring talagang armado po yung tao na ito. Sabi ng Philippine National Police o PNP, pag-uusapan pa ng Firearms License Revocation and Restoration Board ang desisyon sa pagkansela sa lisensya ng mga armas si De La Rosa alinsunod sa batas. Ang problema naman natin dyan, kahit alisan natin ang lisensya yan, if they're armed, they will still be armed. Hindi naman natin makukuha yung mga baril po nila, no?
Sa tingin ng NBI, nasa Pilipinas pa si Bato dahil walang record ng paglabas nito sa bansa. Pero aminado ang NBI, may malaking hamon sa paghahanap nila kay De La Rosa. Galing siya sa law enforcement, so he knows how the law enforcement officers behave, kung paano siya ino-track or hahanapin. Pero hindi lang daw mga otoridad ang pwedeng manghuli kay De La Rosa. But any one of us can effect an arrest, citizen arrest, because he's a fugitive from justice. Genocide yung kaso nito. Ang hindi umano maaari ay ang sinasabi ni Atty. Jimmy Bondoc, abogado ni De La Rosa, na sa abogado na lang isilbi ang warrant at ang mga ito na ang bahala magpasa sa senador. Baka kasi ang iniisip ni attorney is, let me be the one to serve the warrant. Wala pong ganon. Sigurado po ako ron that that's under the rules of court. Dati nang sinasabi ng kampo ni De La Rosa, hindi dapat sa ICC kundi sa korte sa Pilipinas litisin ang senador. Pero sabi ni dating DOJ Secretariat ngayong Ombudsman Jesus Crispin Remulla, hindi na ito uubra dahil na-cover up na ang mga ebidensya sa war on drugs dahil sa sabwatan. Hindi mo na maimbestigahan dito. Ayun. Oh. Wala na eh. Wala na. Kahit na isampina mo lahat yan, Ayun. wala na mangyayari dyan. Ayun. So, Oo. talagang doon na. Complicit lahat eh. Yung sa DOJ tayo, Oo. hinihingi natin ng figures. Oo. Isang buwan na, wala pa yung figures sa atin. Hindi pa man naisisilbi ang arrest warrant kay De La Rosa, may mga susunod na raw na posibleng maaresto ayon sa NBI. We have information that there are severals na ma-issuean pa ng warrant ng ICC. Jonathan Andal, Nakatutok, 24 Oras. Nagpapanggap na trabahador at saka nananalisi. Ganyan ang modo sa isang lalaking tumangay ng pera mula sa ilang negosyo sa General Santos City. Ang nahulikam na pagnanakaw tinutukan ni JP Soriano. Abala ang lalaking puti sa pagsusukat ng mga pader sa tindahan ng cellphone parts na ito. Anya, inutusan siya ng may-ari na magsukat para sa ikakabit na estante sa tindahan. Nanghiram pa siya ng panulat at inutusan ang tinderang ilista ang kanyang sinusukat. Magkuan daw siya diri sukat-sukat sa amin kung unsa ba, pero iyang ginasulat kay PH, PY ug nangayo pod siya 3,800 sa ako. Pero ang lalaki na nagpakilalang glass installer, kawatan pala. Tinangay niya ang 3,700 pesos cash mula sa bag ng tindera bago lumabas. Nangyari yan Martes ng hapon sa Barangay Dadyangas East sa General Santos City. 3 araw bago yan. Sabi ng pulisya, nahulikam din ang parehong lalaki sa isang kainan sa Barangay Dadyangas South. Ipinaling pa ng salarin ang CCTV para hindi siya makita. Pero di na malayang may CCTV din sa kusina kung saan siya pumasok at tinangay ang halos 2,000 pesos na kita ng tindahan. Ayon sa service crew ng kainan, nagpakilala ang salarin bilang tubero na inutusan umano ng may-ari. Nanghiram din siya ng panulat sa biktima at nanghihingi naman ng 4,600 pesos na pambili umano ng materyales. Ay, di sa ko mahatag sir, kay atuon sa ko itong kwan sir, katong kwan sa kong amo, bakit naman gawas na may, gilak na ko nagdira. Ako kabalo ni balik po sa sulod di ay, matupagkuan na sa kwartali lagi. Tinutugis na ng pulisya ang salarin. JP Soriano, Nakatutok, 24 Oras. Siniguro ng Commission on Elections o COMELEC na makikipagtulungan sila sa Office of the Ombudsman kaugnay sa isinampang plunder at indirect bribery laban kay Senador Rodante Marcoleta. Nag-ugat ang reklamo sa 75 million pesos na donasyon kay Marcoleta noong nakaraang taon na hindi umano idineklara ng senador sa kanyang Statement of Contributions and Expenses. Ang katwiran noon ni Marcoleta, natanggap niya ang pera bago pa ang simula ng campaign period. Ang kay COMELEC Chairman, George Garcia, dismissed na ang motu proprio investigation laban kay Marcoleta. Hindi pa rin daw nila naiisip kung bubuhayin ang kaso, lalo't wala pa rin namang natatanggap ng motion for reconsideration ang COMELEC kaugnay nito. Pero ang naturang issue ang ginawang basihan ng Ombudsman para sa reklamo. Hindi rin kasi umano idineklara ni Marcoleta ang donasyon sa kanyang SALN. Dawit sa reklamo ang 3 pinanggalingan ng pera na sina dating Congressman Mike Defensor, isang Joseph Espiritu at isang Aristotel Baluyot. Nauna nang kinwestiyon ni Defensor kung paano ito magiging plunder kung walang sangkot na pondo ng gobyerno. Patuloy po namin sinusubukang puna na pahayag sila Marcoleta, Espiritu at Baluyot pero wala pa po silang tugon sa ngayon.